Good evening mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, ate, matanda at saka bata. Okay. Dito naman tayo sa divination talk natin at first, salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Second is disclaimer para wala tayong problema later on. Lagi natin ginagawa ito na yung talk natin is hindi legal, psychological or therapy service. Kailangan ng licensed practitioner, professional para ma-address o matugunan yung pangangailangan nyo. Hindi po ito yung venue o place para dyan. Ito po ay talk tungkol sa divination arts at saka mga principles na makakatulong sa inyo kung self-help ang tawag natin. Okay. Next is para lang ito, isa lang po yung audience natin na na suited dito, isang mamshi, beshies, ladies in red, ate, matanda at saka bata. Hindi po paramihan yung focus natin dito at saka hindi po ito nakamonetize, so hindi pera yung focus natin, walang motivation na pera to. So yung first priority natin is evolution ng consciousness, walang condition. Yun yung point natin, walang condition. Kasi pag may condition yan, hindi yan, kahit sa spiritual practice o religious practice, pag may condition yung isang bagay, red flag automatic yan. So iniiwasan natin yung mga red flags na yan. Green flag yung kailangan natin. Okay. So excuse me. Pag sinabi nating mamshi, ibig sabihin may anak, beshies, ladies in red, ate, matanda at saka bata. Okay? Pang high school ang level, ibig sabihin simple yung vocabulary at pangmasa, popular ang tawag nila. Hindi po ito supposed to be suited sa mga senior high at saka sa mga senior high at mga mataas yung kaalaman. Kasi kayo mga independent learner, alam nyo na yung gagawin. Okay? Expected na yan sa inyo, pero minsan unfortunately hindi yan sa mga may mataas na kaalaman at saka mga mas mataas sa high school nila alam, hindi nila alam yung pinagagawa nila. Minsan yun yung effect ng hindi ko alam kung education niya o ano. So ngayon balik tayo sa ating talk. Now, last time nag-talk tayo tungkol sa energy centers. Now, may i-introduce tayo na bagong idea. Hindi mo na ito tapusin yun. Kasi nag-i-introduce tayo dahan-dahan. Okay. Minsan kasi pag sobrang focus yung natin, excuse me. Pwedeng antukin yung mga nakikinig. Okay. So, ano yung natin ngayon? Ano yung yung i-share ko ngayon sa inyo? Okay? Ganito yan. Generally, sa sacred arts, importante yung time ng birth mo. Para sa nag-practice ng sacred arts, importante yung time of birth. Kailan ka naging physical being, meron kang katawan na maging present yung ma-express yung soul mo or spirit soul. Okay, next law connection time. Sabi ng iba, walang
value yun. Pero para sa mga nag-aaral ng sacred arts at saka spiritual science, importante yung birth mo. Kasi kung wala ka, hindi ka pinanganak, malamang kahit ano yung pwede kang gawing story ng ibang tao pero hindi ka nag-i-exist. Okay. So ngayon, dahil naging physical human ka, subject ka ngayon sa physical laws, may certain ingredients or elements ng physical nature na nag-combine para maging ikaw, yung ikaw. Okay, excuse me. Okay. So ngayon, sabi ng iba is hindi pwedeng nagiging realistic yun kasi may mga taong the same talaga, especially yung mga identical twins, yung mga hindi naman sila pareho. Siamese twins. Okay. Hindi naman sila pareho. Iba naman yung nila, tama nga yun. In fact, may mga experience minsan ginagawa na yung birth time mo parang hindi nagre-reflect ng mo, ng character mo sa person. Excuse me. Minsan dyan pumapalpak yung mga, alam mo yung nag-online, nagbibigay sila ng opinion nila, suggestion tungkol sa astrological chart mo, forecast, hindi naman forecast yun kasi hindi naman scientific, prediction. Pero hindi naman matawag actually na prediction yun kasi yung prediction is actually sa field ng science yan. Prophecy in a way, pero pag sinabi mo namang prophecy, parang hindi yun mag-fit kasi yung prophecy, ginagamit lang yun sa spiritual science. Example na gumagamit ng prophecy is yung metaphysical Bible or any spiritual literature. Sila yung gumagamit ng prophecy talaga. Saka yung mga prophecy na yun, in a way, hindi nagkakamali. Yung yung prediction, gamit ng mathematics. Okay. Statistics. May degree of reliability yun. Yung mga sinasabi minsan na mga so-called prediction or prophecy ng mga dyan is parang kahit ikaw yung yung related sa'yo, parang hindi magkatugma. Excuse me. Katulad yan. Naggawa ng prediction yung iba dyan na magaling sa magaling daw sila sa astrology. Pag pakinggan ko, kahit sa mga magazine, hindi actually magkatugma. Hindi mag-fit. In fact, actually, yung isang famous na magician, gumawa siya ng actual na na famous din na astrologer. Parang pinagpalit-palit yata nila. Hindi actually magkatugma. Walang nagkatugma kahit isa. Minsan katulad sa mga psychic, hindi nagkatugma actually. Or marang nagbabasa sila ng mind na psychic. Pag ginawa ng alam mo yung test na ginawa ng mga nag-experiment, yun, simple lang yun, hindi pa yun complex na yung mga ginagawa ko minsan na sample, napakahirap yun pag tinest mo yung psychic or hindi yun hindi yun ewan ko lang kung anong chance na malaman niya, parang ewan, hindi ko lang alam. Kasi wala kang visual. Okay. Excuse me. Kahit na yung mga psychic. Anyway, huwag na nating pahirapan yung mga kaibigan natin, mga psychic. Pero nakinig ako sa mga ilang nakita ko, parang okay na naman In a way, baka pwede nating sabihin inspirational para ma-inspire lang yung ibang tao. Pero yung talaga, yung accuracy, ewan ko lang. No, ganito yan. Ang reason minsan, isa sa mga main reason na hindi magka-pareho, kahit pareho kayo ng hanggang birth time, magka-pareho, pero hindi pwede. Parang hindi ko pa naalala. At saka parang mahirap
Kasi minsan delayed yung pag-recording. Okay. So sabihin natin magkaiba pa rin. Kasi may degree of parang may binibigyan ka ng opportunity na mag-decide kung gagawin mo o hindi isang bagay. Kaya kahit mag-appear yung mga planetary system, mga posisyon ng planet sa chart mo, may degree ka pa rin. Okay? At saka yung mga appearances nila at saka significant na event na yan, magkaroon yan ng physical imprint sa body mo, which yan yung kulang ng mga nagbabasa ng chart. Hindi sila marunong magbasa. Bihira yung combination, magaling ka talaga sa iba't ibang sacred arts. No, ngayon, nandyan yung mo. So, sabihin natin tarot reader ka at the same time may background ka sa astrology. Now, ano yung magiging basis mo sa meditation mo? Kasi may mga alam ako dyan. Marunong silang nag-chart sila. At the same time, nag-read silang tarot. So, anong basihan mo ngayon para gamitin mo yung tarot cards? Magra-randomize ka or mag-open ka ng cards para inspiration. Well, hindi ko pa na-dig yung malaliman yan pero may method na which bakit dinagdagan yung nagkaroon ng greater mystery yung tarot cards kasi may lesser mystery. Okay. Okay. Yung lesser mystery is pwede mong gamitin yun sa okay. Yung 52 cards na lesser mystery pwede mong gamitin for stages ng meditation. Pero yung greater mystery, which ang tawag natin is Grand Arcana, naka-align yun sa birth chart mo. So ngayon ang tanong is paano mo malaman kung which arcana yung mag-fit sa birth chart mo? Yun ngayon yung problema. Kasi merong mga groups na gumagamit niyan, pero hindi ko pa nakita yung ewan ko lang. Hindi pa ako nakakita na dumaan sa feed ko na may mga marunong mag-read ng cards, tarot cards, na alam nila yung technique sa meditation ng tarot cards. Okay. So, 22 cards yung Grand Arcana. Okay. So, ang mangyari dyan is okay. So, okay. May cards ka na almost 70 plus. Okay. No, ngayon, saan ka mag-start ng meditation mo ngayon? Sa ka ng one card, mag-pull ka ng one card for meditation. Well, pwede mong gawin yan. Pwede, posible. Pero may card na naka-match talaga sa birth mo, sa chart. So, kailangan mo malaman yan. So, ganito yan, may angel card ka. Hindi angel card ang tawag doon sa isang set ng card kundi may card sa birth chart mo. Excuse me. Na ang tawag doon is angel card. So, paano mo malaman yung angel card mo? So, tingnan mo yung birth chart mo ngayon, mga mamshi, beshis, ladies and dati, matanda, tsaka bata. Buksan mo yung angel card. Okay.
Hanapin ko muna yung sample ko para makita nyo. Okay. Sabihin natin sinong okay. So, maghanap tayo ng sample para makita nyo yung sino kaya. Okay. Ito, sample natin. Kasi para kailangan yung... So, kukuha nga yung card. Yung card ngayon is kunin mo. So, may Grand Arcana ka. May... Oops, bumalik. May Minor Arcana. Minor Arcana is ito yung galing sa Ace. Number 1 yan. Papunta sa King. Okay. Lesser Arcana tawag yan. Yan yung makita mo sa playing cards. So, yung Grand Arcana is ito yung 0 to 21. Okay. Minsan ang nangyayari dyan is ginawa una mo na yung 1. Okay. No, ngayon, let's say for example may tao tayong alam natin, yung kilala natin yung tao na to. So, ikaw tong tao na to. No, ngayon, ano mo yung birth chart mo. Sabi natin yung pangalan mo si Edgar Cayce. Okay, si Edgar Cayce ka. So, ikaw si Edgar Cayce, 1877 ka pinanganak. Okay. March March 18. Okay. Teka, sandali. Sakit sa mata. Sandali. Okay. Ay, ganun pa rin. Sakit sa mata. Okay. Okay. So, ngayon, kukunin mo yung card mo, yung favorite card mo. Kasi may favorite card ka. Meditation. Ngayon, i-separate mo yung Grand Arcana, which 22 yan sila. Saka sa Minor Arcana. Yung Grand Arcana, ito yung Hero's Journey mo. Okay? Ibig sabihin, ito yung path na gagamitin mo for meditation. Okay? So, hindi mo kailangang i-shuffle. Magkasunod lang lahat. Okay? So, yung technique na gamitin natin is books. Yung first card, ito yung Magician's card. Okay? Gawin natin, ilagay natin sa last yung Fool's card. Okay? Gawin natin 22. Okay, excuse. Kasi kailangan mo mag-practice ng meditation. Yung iba dyan na nag-read ng cards, ginagamit nila daily meditation, mag-pull sila ng isang card. Ito, based to sa
di ba nagkwento tayo tungkol sa pag related sa practice sa mystery talaga ng tarot cards. Okay? So, ito, pag-correct ng lineage ng family mo. Kasi, ang story ng tarot card is, story ng Metaphysical Bible. Story yan ng family, which, family yan, minsan, yung pag-interpret ng iba is, dalawa yung story sa Bible na importante, which pinopularize ng isang psychic, pero according sa research, isa lang yung Mary the Great na tinatawag. Okay, siya si Mary Magdalene, which siya ang first na disciple at saka yung first na believer. Okay, si Mary Magdalene. Mary the Tower or Pillar. Okay, Mary the Tower. Okay. So, ngayon, bubuksan mo yung card. So, eto. Kailangan natin ng guide kasi very complex yung calculation niya. So, ang pangalan mo ngayon, teka, mali. Bakit lalaki yung ginamit natin? Dapat babae. Teka, sandali kuha mo na ako ng ng babae. Parang bias to yung puro nga. Okay. So, hindi fit to. Eto na lang. Sabihin natin yung pangalan mo, si Marites. Okay. Na ngayon, ikaw, Marites, 1988 ka pinanganak. Yung taon. November 19, 1988. Okay. Ikaw si Marites. Ito yung birth mo. Ma'am She, Beses, Ladies in Red. Ate, saka bata at matanda. Okay. Na ngayon, sa calculation na to, i-disregard muna natin yung time. Okay. Ito lang. Na ngayon, makikita mo, malalaman mo dito yung energy center ng katawan mo. Ito yung ginagamit sa meditation, which energy, yung sinasabi ko, mga chakras mo. At saka dito mo makita yung paano pag-correct ng faulty na lineage ng family mo sa mother side at saka sa father side. Makikita mo yan sa cards, sa Grand Arcana. Yan yung greater mystery. Kaya sabi ko, kung magagaling talaga yung mga nagre-read ng chart at saka ng cards, malalaman nila yung pag-appear ulit ng great personality. Kasi na-conceal yun, natago yun yung secret na yun. Na-conceal yun. Kaya nga, kahit hindi sinabi sa prophecy, place lang, alam ng mga magi or astrologer kung saan siya malocate si Master Christ. Alam na kung saan siya hanapin. May 3 gift yun. Okay? May meaning din yung mga gift na yun. So, ngayon, ikaw is tarot reader ka. Makita mo yung mystery pag-form ng re-establish ulit ng ideal family. Okay? So, ngayon, ito na yung masayang part. Kasi, hindi pa ako nakarinig ng mga tarot reader na sinasabi nila paano i-re-establish ulit yung divine order, yung heaven at saka earth na divine order na originally makita mo rin sa Garden of Eden at saka sa lahat ng spiritual writings. So, yung master game at saka mating game na sinasabi ko at saka lahat ng divine arts, ang focus nun is pag-establish ng divine order or divine family or sacred family. Okay.
So, kasi according sa discovery ng ng mga ancients, especially mga Confucians, nag-disorder yung divine order. Kaya nga may conflicting na arrangement yan. So, ngayon, ang conflicting arrangement, yun na ngayon yung ginagamit sa placement sa feng shui. Okay. Ano yan? Conflict yan na arrangement. Ang nawala doon na arrangement is yung harmonizing arrangement. Okay. Fortunately, yung mga old na mga na-rediscover ulit. Pero hindi yung ginagamit. So ngayon, kung magpa-feng shui ka or mag-set ka ng Vastu na conflict yung orientation mo, hindi mahihirapan kang mag-establish ulit ng order. Kasi kaya ngayon nakakatuwa minsan yung iba. Hindi, iba naman ng kilala naman natin yan. Mag-set sila ng feng shui. Conflict yung orientation nila. Saka yung iba dyan, wala silang idea talaga kung paano pag-arrange. Of course, may mga dyan, may mga nuances minsan na pero may may kasi kung hindi mo makita yung divine order talaga niya, yung petals ng lotus dyan, which actually bakit center palagi yan, kasi yun yung susi niya. Susi niya yan. Hindi pwedeng tanggalin mo yan. No, ngayon, balik tayo. Okay, dito muna tayo sa tarot card. So, yung pangalan mo si Marites. Tapos, ang pinanganak ka ng November 19, 1988. Okay? Miss Marites. Ma'am She. Ito yung sample ng birth chart. Okay. So, ngayon, saan natin makikita yung paano natin malaman yung energy ng guardian angel mo? Malalaman natin yung energy ng guardian angel mo pag tiningnan natin yung anong buwan ka pinanganak. Okay. So, sample ngayon, ikaw si Ma'am Shi, ang pangalan mo is Marites. Okay. So, sa November, ang makita mo dyan is yung, okay, tingnan muna natin yung cards natin. Okay. So, may dalawa kasi yung arrangement ng na swap ito. Yung arrangement ng mga cards sa Grand Arcana. Okay. So, ang month of the member is nag-coincide sa card 11, which ang ibig sabihin is strength. Ganon yan. Sa ibang cards, iba yung position niya. Pero yung gagamitin natin is strength na card. So, ngayon, ang focus ng meditation mo is pag-assist sa'yo. Okay. So, okay. Ang angel card na to, okay, balik tayo muna tayo sa chart mo. So, ang angel card mo is ito yung ngayon yung energy na gagamitin mo. Heavenly energy mo to. Heavenly energy mo. So, ito yung angel, nature ng karakter ng angel na mag-assist sa'yo. So, nag-match yung month, which is November, sa card na strength. Okay. So, ibig sabihin na teka sandali.
Okay. So, ngayon, gagamitin mo na meditation card para develop mo yung, di ba sabi ko, heaven and earth? Okay. Dalawa yung, excuse me. Dalawa yung energy ng heaven, dalawa yung energy ng earth. Okay. Kasi, naka-design din to as, lotus yung design niya. So, yung lotus na to, yung isang energy is direct sa heaven. So, ito yung guardian angel or energy, divine energy na mag-guide sa'yo para ma-strengthen mo yung divine energy mo. Kasi doon ka kukuha ng energy mo. So, ngayon, kung hindi ka makameditate sa ganong klaseng energy, makakalimutan mo na dapat doon ka naka-align sa divine energy or sa angel na yun. Okay. So, iba-iba yung mga angels na yun. Ngayon, it so happen na nag-align siya sa strength card. Okay. So, ngayon, ang strength card na to is, excuse me, gagamitin mo as guide para maging i-align mo yung sarili mo. Pag iba-iba yung alignment mo, ma-misalign ka kasi hindi mo yun energy. So, dahil ito yung energy mo, ito ngayon yung gagamitin mo para i-replenish yung spiritual energy mo. Okay. So, mag-start, ito yung petal mo ngayon. Okay, nagagamitin. Pero yung petal mo na to, sa Chinese, to? Galing to sa parents mo na energy. Supposed to be guardian angel. Pero sa parents mo na energy ito. Okay. Pero yung gamit dito is, para i-guide ka. So, ngayon, every time na mag-meditate ka sa card na to, may mga ma-discover mo yung supposed to be na yung strength mo. Anong strength mo na kailangan i-develop. Okay. So, ngayon, next is, okay. So, ngayon, excuse me. Ang sunod dyan is yung personal na energy mo. Okay. Personal energy mo. Ang personal energy mo is sa earth mo kukunin yan. Okay. So, ngayon, Miss Ma'am She, Marites, ito ngayon yung gagamitin mo. Okay. Since, pinanganak ka ng November 19. So, ngayon, titingnan natin kung ano yung mag-fit sa'yo. Kung ano yung magkatugma na. Okay. So, yung card na mag-fit sa earth na energy mo is yung card ng sun. Okay. So, ngayon, ito ngayon yung combination na gagamitin mo for meditation. Yung energy mo, mag-combine sa energy ng parents mo. Okay. Minsan, doon magsa-start yung progress mo, development mo. Now, ngayon, despite the fact na nagbabago-bago yung ng reading, supposed to be minor arcana yung reading sa'yo, variation. Okay. Bago-bago, excuse me. Yung grand arcana na lesson mo, which naka-align sa birth time mo, hindi birth time. Time naman actually lahat yan. Pero kung kailan ka pinanganak, ito yung fix na meditation tool mo.
So, iikot ngayon, for example, sa November at saka sa 19, iikot doon yung 52 cards na minor arcana. Mag-change yun according sa time. Okay. Yun pa yung kailangan. Pero every time na mag-pull ka ng cards para sa change mo based sa minor arcana, ito ngayon yung variation na kumbaga sa flavors or coloring ng energy, main energy mo, pillar energy mo. So, ganun yun. Kasi kailangan mong i-refine yung mga pillar energy mo. So, 2 petal lang po yung i-ano natin muna. So, doon ka mag-fix ng ng energy mo. So, for meditation at saka healing mo, self-healing, dapat alam mo yung birth mo, kung kailan ka pinanganak, at saka yung card na suited, major arcana na card. Bakit tao yan? Okay. At saka may mga related sa tao. Major arcana. Kasi ito yung magiging, magiging path mo para ma-correct mo yung pollution or contamination or mga karmic activities na nangyari sa family mo. Once na ma-correct mo yun, unti-unting mo ma-open yung petals, yung energy center mo mag-open yan. Ganon yan. Kaya nga yung iba, kahit anong gawin nila, yung iba nga, may kita ako dyan, na frustrate na lang sila dahil parang nakita nila, parang naging evil yung dating ng practice nila. Frustrated sila, iba na wala ng gana kasi hindi nila alam kung gaano kalalim yung science saka art ng tarot meditation. Minsan may mga tinuturo dyan pero hindi ituturo talaga yung key, alam mo naman. So makikita mo dyan na minsan ang daming parang nalilito ka na kasi ang dami ng mga spread. Tapos may sasabihin sa'yo na parang may isa kang key na gagamitin. Pero actually kung titingnan mo yan, yung mga spreads na yan, may isa kang pillar, key na na card based sa birth chart mo. Tapos doon magsa-cycle yung mga spreads na yun para makita mo. Kasi may certain lesson ka na pag-aaralan. Kaya gano'n yung ng iba, parang ba naman to? Parang so ngayon yung iba non-stop yung parade nila ng cards. Walang katapusan hanggang sa mapagod na lang sila. Parang ganito yan, non-stop yung pagpaturo mo ng technique. Kasi hindi mo naman talaga na-internalize yung technique, yung ideal or yung process. Supposed to be na-internalize mo siya. Parang kung yung tarot reader or astrologer, siya yung spiritual master, mentor, coach mo, yung next step is student ka, di ba? Magiging master ka katulad niya. Ang problema, nagiging dependent ka. Excuse me. Which, hindi yun healthy na relationship. The more na nagiging dependent ka sa nagre-read sa'yo, the more na nagiging unreliable ka na tao. Wala ka ng self-mastery. Hindi mo ma-manage yung sarili mo. Yan ang danger doon. Yan ang hindi nakita ng iba. Pero, anyway, free for all naman to. Free naman, wala namang pilitan. Ganon yan. Kasi alam mo kung ano yung tawag yan, addiction yan. Na-addict ka na sa reading ng isang tao. It's supposed to be, ikaw yung kagawa nun. Para kang pumunta ka ng ospital, na-addict ka sa doktor, nagpaparami ka ng pera para buhayin mo si doktor. Hindi ganon yung purpose ng divine arts. Hindi yun ang purpose ng pagtingin ng chart. Hindi yun ang purpose ng pag-reading ng card. Hindi yun ang purpose ng pagpabashtor feng shui.
any divine arts, hindi yun ang purpose niya. Self-mastery yung purpose niya. Paano ka nagkaroon ng self-mastery? Mamaya-maya na tumawag ka doon. Nagbabago-bago. Wala kang fix. Alam mo yung para kang nagbasa ng Bible na every time na may bagong tawag yan, nagturotot sa pulpit, no, sa itaas, nagbabago yung pag-iisip mo. Para kang unstable na tao. Supposed to be may stability ka. Alam mo na. Nagla-learn ka lang sa tao, pero naka-fix ka na talaga. Ganon yung thinking pa nga. Yun yung problema minsan dyan. The more na nag-depend ka sa sa dependent ka, dependency, sakit yan. At saka naging codependent ka tuloy, nagiging addict ka. The more na nagiging unreliable ka, hindi ka na marunong mag-decide. Supposed to be, alam mo yung gagawin mo. The more na nagiging develop ka, mature ka na tao, alam mo na yung ginagawa mo. Nagiging ganun minsan, hindi mo alam. Nagiging unstable ka. Purpose ng divine arts is to facilitate yung stability mo as a person. Para ma-evolve mo yung soul mo, spirit soul mo. Maintindihan mo yung spiritual science or spirit science. Nagiging complicated. Para kang binasahan ka ng revealed scripture, kung ano man ang tawag mo dyan. The more na naging unsure ka sa sarili mo, the more na naging unstable yung karakter mo sa person. Every time na may bagong magsalita dyan tungkol sa Godhead, nagiging unsure ka sa stand mo. Ganun yan. So ngayon, pupunta ka sa isang religious or spiritual organization, mamaya-maya jump ka sa kabila, mamaya-maya jump ka sa kabila. Ganun yan, parang nag-window shopping ka o nag-hopping ka. Punta ka sa isa, magbebenta siya ng ganito. Punta ka sa kabila, magbebenta naman siya ng ganito. Punta ka sa kabila. Parang ganun. Alam mo yung sa school, sophistication yung yung kailangan mo. Kung ano yung English na tinuturo sa isang school, ganun din yung English sa kabila. Kung anong tinuturo na mathematics, ganun din science, pare-pareho lang yan. Nagiging sophisticated kasi yung tools sa techniques nagiging complex siya. So ganun nangyayari. So na yun, parang guesswork na yung nangyayari, hindi meditation. Alam mo yung pag nakita mo yung chart mo, magme-meditate ka ngayon. Nakikita mo yung cards mo nagma-match, actually sa birth chart mo rin magme-meditate ka. Lalalim yung magiging ma-develop yung empathy mo. Alam mo, may iba dyan nagre-read, nagiging partisan yung labas nila hanggang sa nakisali pa sa politika, nakisali pa. Alam mo yung invention ng tao, yung politika, tapos nakisali ka dyan. Sobrang lalim naman ng pagkaintindi mo. Okay. Nakisali ka sa celebrity. Invention ng tao yan. Hindi yung mga bagay na naglalast sa mundo, yung concern mo as a astrologer, as a tarot reader, hindi yung mga yung color yung kailangan. Ano yung klase ng boyfriend yung kailangan? Nakakatuwa yung ganun kasi yung substance na wala na, puro superficiality na lang. Anong perfume na kailangan mo? Alam mo yung yung calling mo, yung calling ng soul mo yung kailangan mo. Nakalimutan. So ganun yun. So yung sample, yung pa dyan is yung mga ancestors mo. Meron pa doong part ng chart mo. Okay. So, ikaw katulad sa'yo, ka? Okay. Ang spiritual path mo is Mamshi, dahil ikaw yung sample natin na si Marites. Yung spiritual path mo, titingnan natin.
Okay. Ito yung spiritual path mo. Okay. Okay. Spiritual path mo is hangman. Hangman, bibitayin ka ngayon, mamamatay ka, sabi nila. Hindi. Yung hangman, i-take mo ito as opposition ng material mo, material existence mo. Okay. Minsan, in-associate ito sa bagong kapanganakan. Okay. Hangman. Kasi baliktad yung pagkalabas mo sa mundo. Okay. So, ganun yan. No, ngayon, ano yung mga bagay para sa mastery mo ng spiritual life mo na kailangan mong i-regenerate, i-restore? Okay. Ano yung mga forgotten things na kailangan mong i-develop sa self mo? Yung mga very significant talaga. Kasi kung hindi mo alam yung card mo, reminder lang to Ma'am Beses kay Sistreta Matunat sa bata. Kung hindi mo alam yung suited na card na mag-meditate ka, baka yung 5 regrets ng buhay mo ng isang tao is baka maubos mo na lahat. Huwag mo namang ubusin. Magtira ka naman sa iba. So, ganun yan. Baka maubos mo. At saka mag-regret ka. Sobrang bigat ng regrets mo. Okay. So, ang gagawin mo ngayon is kailangan mong i-discover yung spiritual path mo. Okay. Completeness mo. Kasi kung hindi, palundag-lundag ka. Kaya nga pumapasok yung mga toxic na klase na lifestyle. Kasi hindi mo rin alam yung natural drive mo. May ka na, may guide ka na, may imprint ka na. Yung spiritual literatures or religious writings, andyan na yan sa tarot cards. So ngayon, kung hindi mo alam kung which part ka mag-meditate, para kang naghanap ng verse sa Bible or sa any religious scriptures na mag-meditate doon. Yun na yung meditation mo, yung verse mo. Noong nag-appear ka sa mundong ito, may mga things na kailangan kang i-meditate para i-correct yung mga nakalimutan mong lesson ng past life mo or previous lives mo. At saka yung mga things na kailangan mong i-resolve para makat mo yung yung suffering ng lineage ng family nyo. 4 generations pa naman yun. Medyo matagal-tagal yun. So ngayon kung hindi mo alam kung ano yung suffering ng mga ancestors mo, garon din sa'yo. That's why sabi nila, minsan yung sakit is transferable. Kinuha mo sa kanila. Actually, yung state of consciousness mo, hindi mo na bago. Nandoon ka sa lineage ng family mo dahil nag-i-experience kayo ng identical na consciousness. Kailangan mo i-correct yun. Kung hindi mo ma-correct yun, baka kailangan mo ng 120,000 years para maintindihan mo kung ano yung lesson sa buhay mo. So, anyway, 120 years yung ibigay sa'yo. Actually, genetically based yan. 120 years. So, wag mo nang antayin yung 120,000 years bago mo i-correct. I-correct mo na ngayon. So, you have to discover kung ano yung suited na card. Once na ma-correct mo yun, nabawasan mo na yung burden ng family mo sa mother side at saka sa father side, yung lineage yung family mo. Excuse me. At para mag-guide mo ng maayos yung mga successor mo. So, yun yung kailangan mong ma-learn sa master game at saka sa mating game. Sa mating game, dalawa na kayo nagko-correct. Self-correction na yun. Sa master game, nagla-learn ka pa paano i-correct. Okay? Yun yung mga hidden parts which andyan naman yung solusyon. Kaya lang minsan tinatamad ka lang kasi busy-busy ka sa buhay mo. Ang dami mo kayang ginagawa.
pagod ka na. Okay. So anyway, I hope so may napulot kayo. Yan na lang muna. Ganun ka-importante yung tarot meditation. Akala ng iba, mag-tarot meditation ka, mag-pull ka lang ng card, mag-meditate ka, hindi. Naka-ano yan sa, naka-embed yan sa time of birth mo. Yung meditation mo. So, kung di mo alam, you try to discover. Okay. Kasi yung importante dyan, yung day at saka yung month mo. Okay. Anyway, madali naman yan. Kasi yung angel card, at saka yung birth time mo, yung day of birth mo, importante yan sa meditation mo. Okay, madali lang yan. Of course, medyo complicated yung ibang calculation, pero may easy way ka dyan. Yung month ng mo is mag-match din yun sa type ng number ng card. Kasi wala namang 13 na month. Okay, unless na ibang card yung ibang month yung ginagamit mo. Moon, baka 13. Okay. So, magiging 13 yung card. So, sa day naman, since yung card is 22, yung month mo is ang month mo pala is 30 to 31. Yung card mo is 22 lang. So ngayon gagawan mo ng calculation yun. Pwedeng bumalik yung card mo. Okay. Card. Okay, yung pag-select ng ng card mo sa day, later natin, pag-aralan natin. Pero as of now, yung angel card mo mas madali yun kasi yung first month is naka-align yun sa first card din ng Grand Arcana, which is the Magician. So, hanggang sa 12 card yun, which is dito is okay, sa 12 card, which is kung ang sinusunod natin, yung 11 card is Strength. So, ang 12 card is Hangman. So, ganun na yun. Angels yun sila. 12 angels yun. So, for more inspiring na na imagery, gamit ka ng favorite card mo. Minsan, pwede kang demon card or angel card. Okay. Or iba't ibang mga Pero Grand Arcana yung ginagamit mo. Anyway, i-discuss natin yan later on. Baka pwede natin dagdagan bukas or kung kailan lang pwede. Pero yan yung importante. Alam mo yung card na kung saan ka mag-meditate. Importante yan. Okay. So, thank you sa time nyo. Mga mamshi, beshes, ladies na rito, bantata at saka bata. I hope so may napulot kayo. Madalian lang to. Pero medyo significant to. Kasi bihira yung mga tarot readers na alam nito. Pero may alam ako, parang may group yata na nag-study na ganito. Pero bihira. Na card for meditation. Yung alam ko lang na nagsabi ng card na meditation, mag-pull ka lang ng card o mag-ano ka ng spread. Pero iba to. Based sa astrological chart mo to. Para makita mo yung karmic influence sa family mo at para makorek mo. Kasi yung sacred family, importante yan. Hindi lang isa. Kaya kung si Master Christ lang hindi complete, dapat maging part ka ng circle ng sacred family. Okay, thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayong lesson or ideas. Okay, see you sa susunod. And sana sa mabuti lang tayo. Thank you and bye-bye.